New Year's call si PNP Chief Ronald De La Rosa kay DILG Secretary Mike Sueno sa Campo Crame kanina. Ang detalye sa ulat ng ating kasamang si Kirby Cristobal. Kirby. Kati, humingi kanina ng paumanhin si PNP Chief General De La Rosa sa mga miyembro ng media matapos na hindi mapayagan na makapag-cover sa unang pagkakataon ng isinagawang New Year's call sa loob ng Campo Crame kaninang umaga. Narito pakinggan natin ang naging payag ni PNP Chief Ronald Bato De La Rosa. Kasi magkasunod yung PNP call to the Chief PNP, sunod kaagad yung call to the ISALG. Ngayon, pag pinakit kayo doon sa taas, ang taas kasi after sa call ng PNP, akyat kagad lahat doon sa taas para sa yung kainan, cocktails, kasi i-prepare yung baba for the ISALG, call to the ISALG. Kaya yung taas hindi nyo na-occupy. Yun pala ang rason. Sorry talaga. Kati, mas paigtingin ang kanilang pagsusumikap, huwag magpaapekto sa mga batikos at ituloy ang laban. Yan ang naging mensahe ni PNP Chief Ronald De La Rosa sa naganap na New Year's call sa multipurpose hall kanina sa Campo Crame. Kaharap ang lahat ng mga commanders ng PNP, sinabi ni Bato na ipagpapatuloy ang paglansag sa illegal na droga sa bansa. Matapos naman yung New Year's call ay sumunod naman na nagkaroon ng New Year's call itong si DILG Secretary Mike Sueno. Samantala, matapos ang press con ay dumiretso naman si General De La Rosa kasama mga commander sa Malacanang para ipresenta kay Pangulong Rodrigo Duterte ang kanilang naging resulta sa Oplan Tokhang kung saan naabot nila ang kanilang target noong nakarang taon. Para sa PTV News, Kirby Cristobal. Maraming salamat, Kirby Cristobal. Parehong namahagi ng tulong sa mga sinalanta ng Bagyong Nina sa Camarines Sur ang mahigpit na magkalaban itong nagdaang eleksyon. Sina Vice President Leni Robredo at dating Senador Bongbong Marcos. Nakatutok si Salima Refran. Nag-ikot muli ngayong araw si Vice President Leni Robredo sa mga kapwa Bicolanong nasalanta ng bagyo sa mga bayan ng Kanaman at Magaraw sa Camarines Sur. Pinangunahan din niya ang cleanup drive ng lungsod ng Naga. Ang problema kasi yung amount ng garbage. Hindi kayang i-pick up ng mga truck ng city. Kaya naisipan natin humingi ng tulong sa private sector. Dumating din at namahagi ng relief goods sa kalapit na bayan ng San Fernando ang mahigpit na nakatunggali ni Robredo noong eleksyon na si dating Senador Bongbong Marcos. Kasama niya ang pinsang si Leyte Congressman Martin Romualdez. Alam natin ang pangangailangan nila, dapat tumulong tayo dahil ang laki ng tulong na ibinigay sa atin. Kawawa naman ang mga kababayan natin. Tumanggi si Marcos sa tumanggap ng mga tanong tungkol sa ibang issue. Kasalukuyang tinatalakay ng Presidential Electoral Tribunal ang protesta ni Marcos sa pagkapanalo ni Robredo noong eleksyon. Di man nagpang-abot kanina, sinabi ni Robredo na welcome ang lahat ng mga nais maghatid ng tulong sa kanyang mga kababayan. Napakadami nung nasalanta, napakaraming tulong ng kailangan. Kaya hindi ito panahon na iisipin natin yung politika. As the son, Senator Marcos, I'm sure you expected that question was coming Yes, from you. I did. I certainly As the son did. of the late president, do you acknowledge that during your father's term, human rights abuses were committed, and are you willing to apologize for them? Your response, please. I certainly acknowledge every human rights abuse in every administration. I think it is necessary that we do so, or else we are to repeat the mistakes and abuses of the past. What I can say also to you is that in my 27 years of service, there has never been any suspicion, any accusation, or even any allegation made against me that there were human rights abuses or non-recognition of people's civil rights in my time in government. I will apologize for I have said this before, and I will say it again. I will apologize for any wrongdoing that I may have done, any mistake that will have caused anyone any pain or hardship. But I can only apologize for myself. And not for your father. I cannot apologize for anyone else, only myself and for what I have done. Congresswoman Leni Robredo, in an interview, you said that the lack of remorse from Senator Marcos is worrisome. Exactly what do you want to hear from him? Alam mo, Pia, yung apology, voluntarily given yun. Hindi natin yun pwedeng ipilit sa kanya. Pero sa akin yung recognition ng maraming kamalian in the past. Kasali doon yung hidden wealth na hanggang ngayon hindi pa din natin nakukuha.
At yun ay nakaw yun sa taong bayan. Hindi yata natatama na i-acknowledge lang yun. Kailangan ibalik yun sa atin. So now this is going to be a Marcos versus Robredo fight. Go ahead, Senator Marcos. Senator Marcos first. Me? Can I? Yes. Do I speak? Lahat ng mga question, lahat ng mga issue na binabanggit tungkol sa hidden wealth ay naging bahagi na ng mga iba't ibang kaso sa korte. At sa korte kung ano man ang iutos, kung ano ang paghusga sa ganung mga issue ay susundan naman namin. At maliwanag na hindi naman kami lumalabag sa mga order ng kahit na anong court. At isa pa ang nais kong idagdag. Kaya sinasabi, ibabalik ko daw kung ano-ano. I cannot give what I do not have. I do not have I do not have control. I do not have any knowledge of any of the things. Once again, let me repeat, I cannot give what I do not have. Congresswoman Lenny Robredo, go ahead, ma'am. Ang sabi po kasi ni Senator Marcos, kung meron daw pong judgment ang court, susundin. Pero meron pong dalawang judgments, yung US court, saka yung Singapore court, na ino-orderan po silang ibalik na nanakaw na yaman. Hanggang ngayon po, hindi pa din sinusunod. Senator Marcos. Siguro maliwanag na tayo talaga ay nasa gitna ng kampanya. Dahil, siguro naman, abogado po si Congresswoman Robredo, sigurado kung alam naman niya, hindi ang pamilya ko humahadlang sa pagbayad ng compensation sa human rights claimants. Ang humahadlang po dyan, ang kaso niyan, ay nasa gitna ng human rights claimants at saka ng gobyerno na pinangungunahan ng Liberal Party. Kaya ang Liberal Party ang humahadlang sa pagbayad ng human rights compensation. Congressman Robredo. Hindi po yan totoo. In fact, yung ating pong gobyerno, gustong-gusto nang mabayaran yung ating human rights victims. Pero kakaunti pa lang nga po yung nako-cover ng judgment ng court. Ang dami pa po nilang natatagong yaman at nakikita po natin yan sa pagbuhay nila ngayon. Napakasimple lamang po. Hold on, candidates. Kung talagang ninanais ninyo na mabayaran ng compensation, bawiin ng gobyerno ang inyong claim at agad-agad mababayaran ng human rights. Ang gobyerno ang humahadlang, ang Liberal Party ang humahadlang. Hello mga ka-DDS. Kasama ko po ngayon si Senator Bongbong Marcos. At magandang gabi po, sir. Good evening, magandang gabi at magandang gabi sa iyo at magandang gabi sa lahat ng nanonood sa atin. Salamat po sa pagpapaunlak po ng interview na ito. Ako magpapasalamat sa inyo na meron kayong panahon na para mapunta rito at mag-usap tayo. Ayan. So, Sir Bongbong, remind ko lang po kayo na nung panahon po ng eleksyon, ang ikinampanya ko po at sinuportahan ko po ay si Senator Alan Peter Cayetano. Oo, kasi alam ko, so Duterte supporter ka at yan ang ticket. Kaya na maliwanag naman na ganyan naman yung pinaglaban. Pero dahil nga ang pinag-uusapan dito ay hindi na yung mga parti-partido, sino yung mga running mate at ganun. Ito na yung proseso mismo ng halalan ng aming inaalala. Opo. Karapatan din ng ating mga kababayan na malaman po yung katotohanan. Kaya diretsahan na po tayo, wag na po tayong paligoy-ligoy. Sa tingin niyo po ba nagkaroon po ng dayaan nung nakarang eleksyon, lalo na po dun sa pagka-vice-presidente? Sa palagay ko, maliwanag na maliwanag, hindi lamang sa amin, hindi lamang sa mga nasa politiko, kung hindi ang taong bayan mismo. At yung ilang milyong botante na nakita nila doon sa presinto nila na kung ano-ano mga resultang lumalabas na maliwanag na hindi tama. At siguro na ipaliwanag na mabuti na halatang-halata naman nung Mayo 9, nung 8:30 ng gabi kung paano baglang nagkalipatan. Pati sa president nagbago. Pareho sabay-sabay. At marami nang nagpakita ng drawing kung paano yung pangyayari sa oras. Palagay ko maliwanag. Kaya yun ang aming inahabol dito sa protesta. Dahil yung sinasabi ko, hindi naman ito para sa akin lamang. Kung hindi, sa lahat ng mga bumoto na nawalan ng boto. Dahil hindi lamang naman ako ang nagrereklamo. Ang daming nagrereklamo. Dati, national lang. Ngayon, hanggang senador, hanggang gobernador, hanggang mga mayor, marami nagrereklamo. Kaya
kailangan talagang tignan na mabuti na kung na dapat patibayin natin yung sistema ng halalan. Paano po niyo nasabi na nagkaroon ng dayaan? Dahil meron mga lugar unang-una na hindi talaga nagkaroon ng halalan. Meron lugar pinalitan yung mga BEI, meron hindi pinapasok ang tao, meron yung mga gustong bumoto hindi pinaboto pero lumabas na nag-0-0 pa yung ibang lugar. Meron kami mga video na nakikita na yung tinatawag ng batch feeding. Merong isang tao lamang na saksak ng balota. Mga ganong bagay, unang-una yun. Pangalawa, kitang-kita natin na nagsimula yan bago nung eleksyon. Mga 2-3 weeks, makita mo yung mga survey numbers, nagbago na. Binago-bago na nila para bigyan ng dahilan itong gagawin nilang pagbago ng resulta. Ang nangyari nga ay kitang-kita nga nung tinitignan nga natin, marami na tayong narinig na merong ibang mga counting machine na nagbibigay ng ibang resulta dito sa mga server natin, sa Comelec, sa PPCRB, lahat yan nakita natin na parang hindi doon talaga nanggagaling sa mga presinto. At tinignan natin, pinag-aralan natin, tinignan namin yung mga ebidensya at maliwanag nga na merong iba pang server. Nung isang hearing sa Comelec, nung nakaraang buwan, ay inamin ng Smartmatic na hindi lang pala na may isa pang server na ginagamit na hindi pinaalam sa kahit kanino, kung hindi 3 pa na may karagdagang survey na walang nakaalam. At nandun, nakatago lang. Ngayon, ito nga, ang sinasabi namin, lahat ito, yung mga counting machines, lahat kasi yung mga card niyan, kailangan basahin natin. At tignan natin kung paano ginamit yung mga machine na yun. Tama ba o hindi tama ang paggamit doon. Sabi namin sa Presidential Electoral Tribunal at yung mga Supreme Court na Justice, ay sabi namin sa kanila, kung pwede, tiyakin natin na hindi mabura nga dahil nandyan yung ebidensya namin. Nagbigay naman ng order ang Supreme Court na i-preserve lahat ito, ang order na sa Comelec. Ngayon, bigla na lang, sinabi ng Comelec, itong labis sa 1,000 na counting machine ay ibabalik na sa Smartmatic. At pagbalik kay sa Smartmatic, buburahin na lahat nung nasa laman nun. Kaya na inobjectan namin, sabi namin, hindi nyo pwedeng gawin yan dahil may preserve order. Kaya nagtataka kami kung bakit naman yung Comelec, kahit na may preserve order, sige lang ang kanilang pagbura ng data doon sa machine. Kaya inaalala namin, bakit kaya naman? Ba't sila nagmamadali? Bakit harap-harapan sa Korte Suprema, hindi na lang nila sinundan yung order? Pangalawa, bakit nila gagawin yun? Ibig sabihin ba, may tinatago ba sila o talagang ano ba? Hindi na natin malalaman dahil sa ginawa nila. Kaya nagtataka kami na kung bakit pinabayaan na yung Comelec ay yan ang gagawin na tinignan daw nila yung mga... ang problema kasi, yan na nga yung mga machine na yun, ang aming yung tinabi nilang machine na sinabing hindi ginamit, yun na nga ang ginamit. Ngayon, buburahin kayo nila lahat ng data, ibabalik na sa Smartmatic. So sir, yung mga hindi ginamit na machines, buburahin na po nila yon? Bibigay nila, ibabalik na ngayon sa Smartmatic. At tiyak na ang Smartmatic, sasabihin na, buburahin na nila yon dahil gagamitin nila yung mga machine ulit. Kaya yun na nga, parang sa computer mo, pag dinelete mo, delete na yan. So, mahirap nang hanapin. Kaya pati na yung mga card, baka susubukan din namin makuha, pero baka hindi na natin makuha. Kasi kuminsan, pwede pang i-recover yung data doon sa memory nun. Kaya talagang malaking paglalabag nila sa order ng Supreme Court. Kaya dapat siguro at tanong natin sa kanila na mabuti kung bakit nila ginawa ito. Senator, bakit kaya hindi ito maingay sa mainstream media? Doon kaya ako nagtataka dahil bakit naman kapag
basta't hindi pantay ang trato ng media tungkol sa mga bagay-bagay tungkol dito sa protesta. At hindi rin ni-report ang mga pangyayaring ito, dapat talaga napaka-importante nito, kailangan malaman ng tao na ganito ang mga nangyayari para alam nila na kung ano yung kailangan bantayan, na hindi na maulit kung ano man ang kalokohan na nangyayari dyan sa prosesong yan. Kaya sana, magtanong tayo, sana bigyan tayo ng pagkakataon, magpaliwanag ang COMELEC kung bakit nila ginawa yun. At alam naman nila na yun mismo ang mga machine na suspetsa namin ay ginamit, babalik nila sa Smartmatic, tiyak ibuburahin na lahat ng impormasyon na yan. Senator, halimbawang napatunayan nga po na kayo ay dinaya at darating ang panahon na kayo ay mahalal na po bilang Vice President. Ano po sa tingin niyo yung magagawa nyo sa bayan natin na hindi pa nagagawa ni VP Leni? Palagay ko, marami pa tayong pwedeng gawin at napakarami ng problema ng bansa at kailangan talaga natin pagtulungan lahat yan. Sa aking palagay, di dapat ang ipagpatuloy natin ang suporta natin dito sa anti-corruption at saka sa anti-drugs na sinimulaan ng ating Pangulo. At ipagpatuloy natin ang yung kanilang ipinaplano na nakausap ko yung ibang mga opisyal tungkol sa susunod na budget ng 2017 na ang pinalaki sa budget ay yung sa infrastruktura at yung edukasyon at saka agrikultura. Yan ang mga dapat bigyan ng diin. Sa aking palagay, kahit saan naman ako nasa pamahalaan, kami naman ay nandito upang magsilbi sa publiko. At kahit sa saang lugar, kahit anong klaseng posisyon, siguro kahit pa paano makakatulong. If your father was still alive, ano po yung mensahe niyo sa kanya? Magpapatulong ako sa kanya, siyempre. Kung nandyan pa yung father ko, tatanong ko sa kanya, anong siguro payo mo? Ano yung dapat gawin? Ano pa rin natin gawin para talagang mailabas natin ang katotohanan? Dahil yan naman talaga lagi ang pag-alala ko sa aking ama, na siya'y laging gabay, siya'y laging nagpapayo sa amin at malaking naitutulong ng kanyang mga na sinasabi sa amin. Kaya sana nandyan pa, wala na, pero kung nandyan sana siya, yan ang itatanong ko sa kanya. Ngayon po mga ka-DDS, narinig po natin ang panig ni Senator Bongbong Marcos. At nanawagan naman po ako ngayon kay VP Leni na sana po ay mapaunlakan nyo din po kami, ako po, na ma-interview kayo, makuha po ang inyong panig. Nagpasabi na rin po ako sa inyong spokesperson noon na sana'y kayo may interview ko. Hindi ko po alam kung nakarating po sa inyo ito, Ma'am VP Leni. Kaya sana po mapaunlakan niyo po ako at ang mga Duterte supporters at mga kababayan din po natin na marinig ang inyong panig patungkol po dito sa allegedly na dayaan noong panahon ng eleksyon po. Maghihintay po kami sa inyong kasagutan. Salamat po, Senator. Maraming salamat. Thank you very much. Hanggang senador, hanggang gobernador, hanggang mga mayor, marami nagrereklamo. Kaya kailangan talagang tignan na mabuti na kung na dapat patibayin natin yung sistema ng halalan. Paano po niyo nasabi na nagkaroon ng dayaan? Dahil meron mga lugar unang-una na hindi talaga nagkaroon ng halalan. Meron lugar pinalitan yung mga BEI, meron hindi pinapasok ang tao, meron yung mga gustong bumoto hindi pinaboto pero lumabas na nag-0-0 pa yung ibang lugar. Meron kami mga video na nakikita na yung tinatawag ng batch feeding. Merong isang tao lamang na saksak ng balota. Mga ganong bagay, unang-una yun. Pangalawa, kitang-kita natin na nagsimula yan bago nung eleksyon, mga 2-3 weeks, makita mo yung mga survey numbers, nagbago na. Binago-bago na nila para bigyan ng dahilan itong gagawin nilang pagbago ng resulta. Ang nangyari nga ay kitang-kita nga nung tinitignan nga natin, marami na tayong narinig na merong ibang
merong ibang mga counting machine na nagbibigay ng ibang resulta dito sa mga server natin, sa Comelec, sa PPCRB, lahat yan, nakita natin na parang hindi doon talaga nanggagaling sa mga presinto. At tinignan natin, pinag-aralan natin, tinignan namin yung mga ebidensya at maliwanag nga na merong iba pang server. Nung isang hearing sa Comelec, nung nakaraang buwan, ay inamin ng Smartmatic na hindi lang pala na may isa pang server na ginagamit na hindi pinaalam sa kahit kanino, kung hindi 3 pa na may karagdagang survey na walang nakaalam. At nandun, nakatago lang. Ngayon, ito nga, ang sinasabi namin, lahat ito, yung mga counting machines, lahat kasi yung mga card niyan, kailangan basahin natin. At tignan natin kung paano ginamit yung mga machine na yun. Tama ba o hindi tama ang paggamit doon. Sabi namin sa Presidential Electoral Tribunal at yung mga Supreme Court na Justice, ay sabi namin sa kanila, kung pwede, tiyakin natin na hindi mabura nga dahil nandyan yung ebidensya namin. Nagbigay naman ng order ang Supreme Court na i-preserve lahat ito, ang order na sa Comelec. Ngayon, bigla na lang, sinabi ng Comelec, itong labis sa 1,000 na counting machine ay ibabalik na sa Smartmatic. At pagbalik sa Smartmatic, buburahin na lahat nung nasa laman nun. Kaya na inobjectan namin, sabi namin, hindi nyo pwedeng gawin yan dahil may preserve order. Kaya nagtataka kami kung bakit naman yung Comelec, kahit na may preserve order, sige lang ang kanilang pagbura ng data doon sa machine. Kaya inaalala namin, bakit kaya naman? Ba't sila nagmamadali? Bakit harap-harapan sa Sa gawa naman ng New Year's call si PNP Chief Ronald De La Rosa kay DILG Secretary Mike Sueno sa Campo Crame kanina. Ang detalye sa ulat ng ating kasamang si Kirby Cristobal. Kati, humingi kanina ng paumanhin si PNP Chief General De La Rosa sa mga miyembro ng media matapos na hindi mapayagan na makapag-cover sa unang pagkakataon ng isinagawang New Year's call sa loob ng Campo Crame kaninang umaga. Narito pakinggan natin ang naging payag ni PNP Chief Ronald Bato De La Rosa. Kasi magkasunod yung PNP call to the Chief PNP, sunod kaagad yung call to the ISA-LG. Ngayon, pag pinakit kayo doon sa taas, ang taas kasi after sa call ng PNP, akyat kagad lang doon sa taas para sa yung kainan, cocktails, kasi i-prepare yung baba for the ISA-LG, call to the ISA-LG. Kaya yung taas hindi nyo na-occupy. Yun pala ang rason. Sorry talaga. Kati, mas paigtingin ang kanilang pagsusumikap, huwag magpaapekto sa mga batikos at ituloy ang laban. Yan ang naging mensahe ni PNP Chief Ronald De La Rosa sa naganap na New Year's call sa multipurpose hall kanina sa Campo Crame. Kaharap ang lahat ng mga commanders ng PNP, sinabi ni Bato na ipagpapatuloy ang paglansag sa illegal na droga sa bansa. Matapos naman yung New Year's call ay sumunod naman na nagkaroon ng New Year's call itong si DILG Secretary Mike Sueno. Samantala, matapos ang press con ay dumiretso naman si General De La Rosa kasama mga commander sa Malacanang para ipresenta kay Pangulong Rodrigo Duterte ang kanilang naging resulta sa Oplan Tokhang kung saan naabot nila ang kanilang target noong nakarang taon. Para sa PTV News, Kirby Cristobal. Maraming salamat, Kirby Cristobal. Parehong namahagi ng tulong sa mga sinalanta ng Bagyong Nina sa Camarines Sur ang mahigpit na magkalaban itong nagdaang eleksyon. Sina Vice President Leni Robredo at dating Senador Bongbong Marcos. Nakatutok si Salima Refran. Nag-ikot muli ngayong araw si Vice President Leni Robredo sa mga kapwa Bicolanong nasalanta ng bagyo sa mga bayan ng Kanaman at Magaraw sa Camarines Sur. Pinangunahan din niya ang cleanup drive ng lungsod ng Naga. Ang problema kasi yung amount ng garbage. Hindi kayang i-pick up ng mga truck ng city.
Kaya naisipan nating humingi ng tulong sa private sector. Dumating din at namahagi ng relief goods sa kalapit na bayan ng San Fernando ang mahigpit na nakatunggali ni Robredo noong eleksyon na si dating Senador Bongbong Marcos. Kasama niya ang pinsang si Leyte Congressman Martin Romualdez. Alam natin ang pangangailangan nila, dapat tumulong tayo dahil ang laki ng tulong na ibinigay sa atin. Kawawa naman ang mga kababayan natin. Tumanggi si Marcos sa tumanggap ng mga tanong tungkol sa ibang issue. Kasalukuyang tinatalakay ng Presidential Electoral Tribunal ang protesta ni Marcos sa pagkapanalo ni Robredo noong eleksyon. Di man nagpang-abot kanina, sinabi ni Robredo na welcome ang lahat ng mga nais maghatid ng tulong sa kanyang mga kababayan. Korte Suprema, hindi na lang nila sinundan yung order. Pangalawa, bakit nila gagawin yun? Ibig sabihin ba, may tinatago ba sila o talagang ano ba? Hindi na natin malalaman dahil sa ginawa nila. Kaya nagtataka kami na kung bakit pinabayaan na yung COMELEC ay yan ang gagawin na tinignan daw nila yung mga... ang problema kasi, yan na nga yung mga machine na yun, ang aming yung tinabi nilang machine na sinabing hindi ginamit, yun na nga ang ginamit. Ngayon, buburahin ngayon nila lahat ng data, ibabalik na sa Smartmatic. So sir, yung mga hindi ginamit na machines, buburahin na po nila yon. Bibigay nila, ibabalik na ngayon sa Smartmatic. At tiyak na ang Smartmatic, sasabihin na, buburahin na nila yon dahil gagamitin nila yung mga machine ulit. Kaya yun na nga, parang sa computer mo, pag dinelete mo, delete na yan. So, mahirap nang hanapin. Kaya pati na yung mga card, baka susubukan din namin makuha, pero baka hindi na natin makuha. Kasi kuminsan, pwede pang i-recover yung data doon sa memory nun. Kaya talagang malaking paglalabag nila sa order ng Supreme Court. Kaya dapat siguro at tanong natin sa kanila na mabuti kung bakit nila ginawa ito. Senator, bakit kaya hindi ito maingay sa mainstream media? Doon ako kaya ako nagtataka dahil bakit naman kapag basta't hindi pantay ang trato ng media tungkol sa mga bagay-bagay tungkol dito sa protesta. At hindi rin i-report ang mga pangyayaring ito, dapat talaga napaka-importante nito, kailangan malaman ng tao na ganito ang mga nangyayari para alam nila na kung ano yung kailangan bantayan, na hindi na maulit kung ano man ang kalokohan na nangyayari dyan sa prosesong yan. Kaya sana, magtanong tayo, sana bigyan tayo ng pagkakataon, magpaliwanag ang COMELEC kung bakit nila ginawa yun. At alam naman nila na yun yun mismo ang mga machine na suspetsa namin ay ginamit, babalik nila sa Smartmatic, tiyak ibuburahin na lahat ng impormasyon na yan. Senator, halimbawang napatunayan nga po na kayo ay dinaya at darating ang panahon na kayo ay mahalal na po bilang Vice President. Ano po sa tingin niyo yung magagawa nyo sa bayan natin na hindi pa nagagawa ni VP Leni? Palagay ko, marami pa tayong pwedeng gawin at napakarami ng problema ng bansa at kailangan talaga natin pagtulungan lahat yan. Sa aking palagay, di dapat ang ipagpatuloy natin ang suporta natin dito sa anti-corruption at saka sa anti-drugs na sinimulaan ng ating Pangulo. At ipagpatuloy natin ang yung kanilang ipinaplano na nakausap ko yung ibang mga opisyal tungkol sa susunod na budget ng 2017 na ang pinalaki sa budget ay yung sa infrastruktura at yung edukasyon at saka agrikultura. Yan ang mga dapat bigyan ng diin. Sa aking palagay, kahit saan naman na... Siguro maliwanag na tayo talaga ay nasa gitna ng kampanya. Dahil, siguro naman, abogado po si Congresswoman Robredo, sigurado kung alam naman niya, hindi ang pamilya ko humahadlang sa pagbayad ng compensation sa human rights claimants. Ang humahadlang po dyan, ang kaso niyan, ay nasa gitna ng human rights claimants at saka ng gobyerno na pinangungunahan ng Liberal Party. Kaya ang Liberal Party ang humahadlang sa pagbayad ng human rights compensation. Congressman Robredo, hindi po yan totoo. In fact, yung ating pong gobyerno, gustong-gusto nang mabayaran yung ating human rights victims. Pero kakaunti pa lang nga po yung nako-cover ng judgment ng court.
ang dami pa po nilang natatagong yaman at nakikita po natin yan sa pagbuhay nila ngayon. Napakasimple lamang po. Hold on, candidates. Kung talagang ninanais ninyo na mabayaran ng compensation, bawiin ng gobyerno ang inyong claim at agad-agad mababayaran ng human rights. Ang gobyerno ang humahadlang, ang Liberal Party ang humahadlang. Hello mga ka-DDS. Kasama ko po ngayon si Senator Bongbong Marcos. At magandang gabi po, sir. Good evening, magandang gabi at magandang gabi sa iyo at magandang gabi sa lahat ng nanonood sa atin. Salamat po sa pagpapaunlak po ng interview na ito. Ako magpapasalamat sa inyo na meron kayong panahon na para mapunta rito at mag-usap tayo. Ayan. So, Sir Bongbong, remind ko lang po kayo na nung panahon po ng eleksyon, ang ikinampanya ko po at sinuportahan ko po ay si Senator Alan Peter Cayetano. Oo, kasi alam ko, so Duterte supporter ka at yan ang ticket. Kaya na maliwanag naman na ganyan naman yung pinaglaban. Pero dahil nga ang pinag-uusapan dito ay hindi na yung mga parti-partido, sino yung mga running mate at ganun. Ito na yung proseso mismo ng halalan ng aming inaalala. Opo. Karapatan din ng ating mga kababayan na malaman po yung katotohanan. Kaya diretsahan na po tayo, wag na po tayong paligoy-ligoy. Sa tingin niyo po ba nagkaroon po ng dayaan nung nakarang eleksyon, lalo na po dun sa pagka-vice-presidente? Sa palagay ko, maliwanag na maliwanag, hindi lamang sa amin, hindi lamang sa mga nasa politiko, kung hindi ang taong bayan mismo. At yung ilang milyong botante na nakita nila doon sa presinto nila na kung ano-ano mga resultang lumalabas na maliwanag na hindi tama. At siguro na ipaliwanag na mabuti na halatang-halata naman nung Mayo 9, nung 8:30 ng gabi kung paano baglang nagkalipatan. Pati sa president nagbago. Pareho sabay-sabay. At marami nang nagpakita ng drawing kung paano yung pangyayari sa oras. Palagay ko maliwanag. Kaya yun ang aming inahabol dito sa protesta. Dahil yung sinasabi ko, hindi naman ito para sa akin lamang. Kung hindi, sa lahat ng mga bumoto na nawalan ng boto. Dahil hindi lamang naman ako ang nagrereklamo. Ang daming nagrereklamo. Hindi dati, national lang. Ngayon, Napakadami nung nasalanta, napakaraming tulong ng kailangan. Kaya hindi ito panahon na isipin natin yung politika. As the son, Senator Marcos, I'm sure you expected that question was coming Yes, from you. I did. I certainly As the son of the late president, do you acknowledge that during your father's term, human rights abuses were committed, and are you willing to apologize for them? Your response, please. I certainly acknowledge every human rights abuse in every administration. I think it is necessary that we do so, or else we are to repeat the mistakes and abuses of the past. What I can say also to you is that in my 27 years of service, there has never been any suspicion, any accusation, or even any allegation made against me that there were human rights abuses or non-recognition of people's civil rights in my time in government. I will apologize for I have said this before, and I will say it again. I will apologize for any wrongdoing that I may have done, any mistake that will have caused anyone any pain or hardship. But I can only apologize for myself. And not for your father. I cannot apologize for anyone else, only myself and for what I have done. Congresswoman Leni Robredo, in an interview, you said that the lack of remorse from Senator Marcos is worrisome. Exactly what do you want to hear from him? Alam mo, Pia, yung apology, voluntarily given yun. Hindi natin yun pwedeng ipilit sa kanya. Pero sa akin yung recognition ng maraming kamalian in the past. Kasali doon yung hidden wealth na hanggang ngayon hindi pa din natin nakukuha. At yun ay nakaw yun sa taong bayan. Hindi yata natatama na i-acknowledge lang yun. Kailangan ibalik yun sa atin. So now this is going to be a Marcos versus Robredo fight. Go ahead, Senator Marcos. Senator Marcos first. Me? Can I? Yes. Do I speak? Lahat ng mga question, lahat ng mga issue na binabanggit tungkol sa hidden wealth ay naging bahagi na ng mga iba't ibang kaso sa korte. At sa korte kung ano man ang iutos, kung ano ang paghusga sa ganung mga issue ay susundan naman namin.
at maliwanag na hindi naman kami lumalabag sa mga order ng kahit na anong court. At isa pa ang nais kong idagdag. Kaya sinasabi, ibabalik ko daw kung ano-ano. I cannot give what I do not have. I do not have what you are. I do not have control. I do not have any knowledge of any of the things. Once again, let me repeat, I cannot give what I do not have. Congresswoman Lenny Robredo, go ahead, ma'am. Ang sabi po kasi ni Senator Marcos, kung meron daw pong judgment ang court, susundin. Pero meron pong dalawang judgments, yung US court saka yung Singapore court, na ino-orderan po silang ibalik na nanakaw na yaman. Hanggang ngayon po, hindi pa din sinusunod. Senator Marcos.